So, please take your seats, everyone. First and foremost, I would like to thank each and every one of you for being here today to witness the presentation of our section. This is a term requirement for our subject, Philippine Popular Culture, under our instructor, Mr. Pedro Cabrales. Please, everyone, a round of applause. Without further ado, this is our play by BS Pharmacy 2A. Liwanag sa Dilim. Sa bawat lugar, maraming kwentong sumisikat. May mga kwento ng kababalaghan, katatawanan, ng ordinaryong mamamayan at ng mga mapagsamantala. Sa kabila nito, maraming aral ang matututunan sa mga kwento. Isa na riyan ang kwentong Patok sa Madla, ang kwentong naging inspirasyon sa pag-ahon sa gitna ng kahirapan at pagsubok. Ang kwentong nagdulot ng isang malaking pagbabago. Narinig niyo na ba ang istorya ni Maria, ang babaeng liwanag sa dilim? Sa isang lugar sa Samar, may mga aktivista na kumakalaban sa isang minahan. Ang minahan na pinagmamay-arian ni Robert Velasco. Ito ay may tinatagong isang lihim. Si Maria, ang leader ng mga aktivista at ang kanyang kasamahan ay nagtungo na sa mining site ng kumpanya upang makiusap sa kanila. Ang tanong, maririnig kaya ni Robert ang kanilang hinaing? Ipasara, tayo'y makibaka, huwag galawin. Aming lupain, ibagsak, ibagsak, ibagsak. Maria, may pagtutunguhan pa ba to? Oo nga, ang huli tayo narinig, nakakasawa na. Huwag mo yung ganun. Kaya natin to. Nang sama-sama. Matatapos din itong ating laban. Magwawakas din itong siniwalan. Uuwi rin tayo sa ating mga minamahal na naghihintay ng kay tagal. Ipasara, 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 ipasara. Matatapos din at mauunawaan kung ano
magtatapos din. Ilang buwan nang paulit-ulit at pabalik-balik na sumusulat ang grupo ni Maria sa Robert Mining Corporation. Sa kadahilan ng lugmok na ang itsura ng nakapaligid na kagubatan sa kanila. Kung kaya't minarapat nilang magtungo na at mag-organisa ng rally sa mining site doon. Pagod, pagkadismaya at panghihinayang ang mga naisip at naramdaman ng mga kasapi ni Maria. Sa kabila nito ay tila hindi pa rin natitinag ang kanyang paninindigan. Sa kabilang dako ng kanilang bayan, sa isang malinis at modernong opisina ng korporasyon, si Robert, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na at may babagsik na pag-uugali, ay kitang-kitang balisa kasama ang kanyang mga tauhan. Subaybayan natin ang pagpatuloy ng kwento. Anong status ng operasyon dito? Sir, may mga naging komplikasyon. The environmentalists are gaining momentum at may mga usapan na itigil na ang ating operasyon. Pati ang mga magsasaka na pinipilit mong ibenta sa iyo ang kanilang lupain, hindi pa rin nagpapatinag. Lahat sa mga magsasakang yan! I don't want any more delays. We have deadlines to meet, profits to secure. This company does not tolerate this stuff. Gawin niyo ang lahat para lang mapailayas ang mga kutong lupang yan. Yes, sir, but the situation on the ground is tense. Ang mga lokal na katauhan ay nagpuprotesta na. Hinihiling na itigil ang aktibidad sa pagmimina. They are citing environmental concerns at ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Environmental concerns, always a thorn on our side. Nagawa ba nating patahimikin ang mga taga roon? Mag-alok ng ilang kabayaran marahil? Sinubukan namin, sir, pero hindi ganun kadali. Ang pinsala sa lupa, tubig, hindi na mababawi. Ang mga tao ay galit, desperado para sa pagbabago. Pagbabago? That's a luxury we can't afford. Not when our competitors are breathing down our necks. Not when our shareholders are demanding growth at any cost. But sir, is it there a middle ground we can find? Paraan upang matugunan ang mga concerns ng komunidad while maintaining profitability. Middle ground, there's no such thing as a middle ground in business. We either push forward, full steam ahead, or we risk falling behind. But what about the long-term consequences, sir? Kung patuloy nating pagsasamantalahan ng lupain, nang walang pagsasaalang-alang sa kapaligiran, ay lalo lamang lalala ang problema. Sa bandang huli, wala nang matitira. I'm not blind to the consequences. But the thing is, we're in too deep into this thing just to stop. We've made commitments, investments. We can't just turn away. Maybe not, but we can change course. We can invest in sustainable practices, in technologies that minimize our environmental footprint. It might not be as profitable in the short term, but it's the right thing to do. Sustainable practices. That's a nice idea in theory. But can we afford to invest in something that might not pay off for years? Mr. Velasco, there's a video conference scheduled with the board in 5 minutes. Thank you. Wrap up whatever you're doing here. I want a clear plan of action on my desk by the end of this day. Don't let a few measly activists derail our progress. Yes, sir. Sa kalagitnaan ng ganitong gulo, ang ina ng bayan, si Corazon, ay isa sa mga pinakabatang naging alkalde ng kanilang lugar. Siya ay tila ba hindi mapakali kung anong desisyon ang kanyang gagawin tungkol sa patuloy na pagkasira ng kanilang kapaligiran. Ang taong bayan at mga nagtatrabaho sa mining corporation ay nagkakagulo na. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkabahala at pag-iisip sa kanyang opisina, ay biglang bumisita ang kanyang kaibigan at ang kanyang kapatid. Melly, Eliot, ate, anong oras na parito kayo? Corazon,
Alam mo na bang marami ng mga kapitbahay natin na gusto makipag-usap sa'yo? Pati kami kinukulit na tungkol sa pagmiminang yan. Naku! Bakit mo naman kasi pinahintulutan yun? Alam naman namin na hindi yan maganda para sa kalikasan nga. Oo nga ate, ngunit anong magagawa ko? Kailangan ng mamamayan natin ng trabaho. At ang Roberts Mining Corporation ang nagbigay ng kanilang kamay para mabigyang oportunidad ang mga tao. Corazon, sa dami-dami ba namang pwedeng aprobahan yung mine company pa talaga? Alam mo bang chismis? Naku Elliot, wala akong panahon para dyan. Makinig ka. Kilala mo si Juan? Di ba siya yung magsasakang may lupa malapit sa mining company? Ang chika-chika daw. Inaagaw daw ng Robert na yung lupain niya. Sigurado ako. Pati yung mga magsasakang nagbenta na ng lupain sa kanya. Inagaw lang din niya yung kuya. Elliot naman, hindi ko naman pwedeng ipatigil ang operasyon ng minahan para lang sa mga haka-haka chismis. Oo nga. Pero wala namang mali. Kung mag-imbestiga ka, di ba? Paano naman kung totoo? Ngunit ate, Corazon, wala ka bang paki sa bayan natin? Sa mamayan, wala ka bang pangarap? Sige na, Corazon. Investigasyon lang naman. Sige na, Corazon. Para kay ate. Ang tawag dito ay tulong at kailangan ko rin ang tulong mo. Kapag kailangan din tulad ng gamot ng iyong ina, napakamahal ng gamot. Alam ko ika'y nag-atubili, alam ko. Ngunit kailangan mo itong gawin. Medyo lang mapangalan, pero kailangan ka ng bayan mo. Wala ka bang ambisyon? Wala ka bang pangarap na tunay? Paano mo gustong maalala ng mga minamahal mo sa buhay? Maganda ka nga pero hanggang ganda ka na lang ba? Sariwa ka ngayon, balang araw malalanta. Ngayon ang panahon upang kumilos. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag na. Meron kang ambisyon, alam ko. Kaya mo dumiskarte. Kaya mo dumiskarte. Nang hindi ka laging pangalawa kay ate. Mahihigitan mo si ate Nax. Kapag niligtas mo si ate Nax. ngunit may mga dapat akong unahin. Hindi ko naman pwedeng ipatigil ang operasyon ng minahan. Malulugi tayo. Meron kang ambisyon, kaya mo dumiskarte. Kaya mo dumiskarte. Nang hindi ka laging pangalawa kay ate. Mahihigitan mo si ate Nax. Kapag niligtas mo si ate Nax. O siya, makikinig ako ngayon lang. Paiimbestigahan ko yan. Huwag na kayong maingay ate. Matapos ang usapan nila Corazon, agad niyang itinugon sa kanyang private investigator ang tungkol sa sekretong investigasyon. Matatapos pa nga ba ang dulot ng minahan? Samantala, si Juan, isang magsasakang nagdadalawang isip sa pagsali sa grupo ng mga aktivista, ay nakatagpo ni Maria. Si Juan ay may-ari ng isang palayan malapit sa mining center ng kumpanya ni Robert. Ang hindi alam ng iba, pinagbabantaan na si Juan tungkol sa pagbebenta ng lupa niya sa kumpanya. Nakaranas siya ng pang-aabuso tulad ng pagsulog ng kanyang palayan
at agresibong pagbabanta mula sa mga tauhan ni Robert Velasco. Oh, Juan! Kumusta ka na? Maria, medyo hindi magandang sitwasyon niya sa palayan. Napansin ko nga. Hindi lang naman nangyayari yung dito eh. Pero alam mo bang may magagawa tayo para doon? Hindi ganun kadali yun, Maria. Hindi ko kayang gawin ang ginagawa niya. Hindi ko pa kayang sumama sa kanya. Alam naman natin may ginagawang walang hiya si Robert eh. Pero ayaw mo bang bigyan ng hustisya ang lahat? Kailangan ka namin naman. Kailangan ka namin sumagot. Siguro nga'y kailangan muna nating maligaw sa butas ng karayaman, dumaan huwag bibitaw at makababalik ka. Mahirap man, masakit man, malupit man, kailangan mong gumapang dito, pabalik. Ngayong nandito ka, It's time to find that place where you can thrive. It's time to find that place where you can fly. at walang puputol ng iyong bakbak. A place where you can try a million things. Things you've never done before. You have a soul that wants to break free. Katapangan na wala ako, ang tapang mo'y kakaiba. I know your life has not been easy, yet your weary heart embraces life so bravely. You do anything you could for those you love. Parang Ano sa magagawa natin? Wala naman tayong laban sa gobyerno. Susubukan ko, kakayanin ko, sa pagkakataong ito'y ayusin ko. Ang pagkakataon, alagaan mo. Huwag kang bibitiw, tanganan mo, ipuyom ang kamay, huwag pagkakawalan. Iyong sariling nakapit na, kung ano ka man ngayon, may mas higit pa. Pagbutihan mo, pag-ibihan mo, ang lahat ng ito'y kakayanin mo. Ano ba ang gusto mong mangyari? Gusto kong mabigyan ng hustisya ang lahat at may pasara yung minahan na yan. Dahil yan yung rason kung bakit nasisira ang kalikasan natin. At nagdudulot ito ng pinsala sa lahat, lalo na sa inyong mga masaksama. Pero paano ako makatulong? Sumali ka sa aming organisasyon. Sumali kayo dahil mas magiging malaki ang boses natin at may pag-asa dinggin tayo ng lahat. At magtutulungan tayo, magpapatupad tayo ng batas na naglalayong proteksyonan ng ating kalikasan at ang ating mga pangkabuhayan. Tama ka, Maria. Hindi dapat tayong maging manhid laban sa mga problema. Dapat tayong humarap at lumaban para sa ibubuti ng ating mga pamilya at ang susunod na henerasyon. Kaya samahan mo ako. Samahan mo ako pumunta tayo sa munisipyo at sa iba't iba pang organisasyon upang ipahayag ang ating mga adhikain. Oo. Pero, pag-isipan ko. Maria, Maria! Sunod ang korason. Magpapatawag ng meeting yung ibo. At tiyak, daralo ni Robert na yun. Ito na ang pagkakataon na marinig nila tayo. Sa opisina ni Robert ay tila may kaguluhang nangyayari.
sa pagitan ni Robert at ng kanilang mga stakeholders. Mga stakeholders ay nagtataka sa mga complaints na patuloy na dumadating mula sa mga taong bayan. Nagkaroon ng mainit na diskusyon sa kanila. Robert, ano na naman to? Nasisira na ang reputasyon ng kumpanya. Maging pangalan namin ay nadadawit na rin. Ayusin mo to. At kung hindi, mawawalan ka ng profit. Mawawalan ka ng mga empleyado. Or worse, baka ito pang maging dahilan ng pagsira ng kumpanya mo. What concerns about my practices? I haven't had any. Come on, Robert. You know what we are talking about. Ano bang plano mo? Why do you keep forcing the farmers to sell their lands? Yes, Robert, we know. So please, tama na. We want profits, but we also want to have clean records. This is my problem to handle. Those pesky farmers got nothing. Wala silang ebidensya. Hindi lang naman ito ang problema natin. All our stakeholders, they are backing out dahil sa nangyayari. Look, I have more investors coming than going. If that's your concern, pwede na kayong huminga. Come on, parang hindi nyo naman ako kilala. I've been doing this noon pa, and did I bring the company down? But, Robert, why do you keep on doing this? You already have enough. Ang dami pa natin resources. Isang tabi mo muna yung pagiging makasarili mo. I didn't have the best childhood, as you may know. Di kami mayaman. In fact, both of my parents are farmers. I've worked my ass off just to have this. Blood, sweat, and tears just to get this company to the sky. Kung tinatanong niyo bakit ko ginagawa to, it's simple. Dahil gusto ko, and that's it. Nais kong maiiwan walang katutunghan. Parang ibong wala ring hanggarin, kundi ang lumipad ng lumipad. Nais kong lumipad. Nais ko ring maagos ng langit saan man mapadpad. Kahit nais kang umuntong magari, lumagoy na lumagoy. Nais kong lumagoy. Nais kong malipat ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan. Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan. Nais kong makarama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang. Habang ako ay may buhay, wala nang gagaling ng tunay. Nais ko, nais ko, nais kong maulit ang buhay may putulong. Habang malas yung mga bagay ko, hindi ko alam sa aking buhay. Nais kong maulit pa, ulit-ulitin pa ang buhay ko. Nais kong palibot ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan. Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan. Nais kong makalaman ang kakaibang damdamin kahit minsan lang. Habang ako ay may buhay, wala nang hanggaring manggulan. Nais ko, nais ko.
mayor called a town meeting and you need to be there. What? Sa linggo ay nakatakdang magkaroon ng informal town meeting ang kanilang bayan. Ipinatawag ni Mayor Corazon ang mga aktivista, ang taong bayan, si Robert at iba pang gustong makisali sa diskusyon. Pagkasapit ng linggo ay nagkita-kita na ang lahat sa munisipyo ng bayan. Tila kita ang kaba ng bawat panig. Kaninong panig kaya ang mapakikinggan ng kanilang alkalde? At ano ang magiging kahinanatnan ng desisyon nila? Matagal na kaming nagbabala patungkol sa pagkahihinatnan ng pagmaymina. Ilang taon na, unti-unti nang nasisira ang ating kagubatan. Ang mga tubig ay marumi na. Kailan ba ninyo maunawaan na ang panandaliang panghihinabang yan ay hindi mahalaga sa pangmatagalang pagkawasak ng ating lipunan? Tama! Pakinggan nyo naman ako. I understand your concerns. However, this company helps this community by providing jobs and opportunities. Sinusunod naman namin ang mga regulasyon at pamantayan. And we never cross the line. We can't close our operations just because a few people are disagreeing with it. As a community, I believe that we should also strive for economic development. Talaga ba, Mr. Robert? Pesting economic development na yan. Ano ba ang pakinabang yan kung ang aming bayan ay patuloy ng naaksayang lugar? Kailangan namin tumayo laban sa mga kumpanyang katulad nyo at humingi ng pagbabago. Hindi kami tatahimik lang habang sinisiran nyo ang aming tahanan para sa inyong sariling kapakanan. Silence. That's enough. Since I am a neutral in this argument, I see the point in both sides. I firmly believe that the economic growth is important. Pero di kailangan isakripisyo yung kalikasan para doon. There are plenty of ways to govern this problem. Naririnig ko ang lahat ng inyong mga hinaing. Ngunit maiwala kayo, hindi ito isang madaling sitwasyon. At bilang inyong mayora, nais kong isaalang-alang ang interes ng kapaligiran at pati na rin ng ekonomiya. Kailangan tayong magkaroon ng kooperasyon. Kooperasyon? Ilang beses na kami nakikipagtulungan sa inyo. Pero tignan niyo kung saan umabot ito. Kailangan namin ng aksyon. Hindi puro salita at pangako. Kailangan namin ng aksyon! Aksyon! We're not ignoring your concerns. Sa totoo nga, we are investing in sustainable practices para mabawasan ang epekto nito sa paligid. Wala na kaming oras. Ang panahon ay ang kagubatan ay nasisira na ng dahil sa inyo at sa kumpanya nyo. At pati na rin ang tubig na nadamay. Hindi namin kailangan ng katwiran nyo. Kailangan namin ng aksyon. Tama. Maaari tayong maghanap ng mga alternatibong paraan para hindi na umasa sa pagtutrosa at pagmimina. Ecotourism, renewable energy, sustainable agriculture. There are options out there that we can provide to provide economic opportunities. Teka! May kailangan muna kayong malaman tungkol sa Robert na yan! Ilang beses niyang pilit na ipinapabenta sa akin ng lupa ko sa kanya! Sinunog na nga ng mga tauhan niya ang aking mga pananim. Teka, sino ka ba? Do you have evidence on your claim? Itong mga papeles ay ang dokumentong pilit na ipinapapirma sa akin ng Robert na yan. At bukod pa dyan, itong mga mensaheng pagbabanta din na ipinadala ng lecheng yan ng paulit-ulit na. Come on, this is too absurd. Obviously, plinano nila lahat to para lang may pasarang minan ko. Exceeded your visit here, Robert. We'll see you in court, Mr. Velasco. Let's take 15 minutes break before coming up with a decision. Everyone may leave the room and come back after a while.
Sa labas ng munisipyo ay labis ang kaba na nadarama ni Maria. Sa kanyang pagkabahala ay mangiyak-ngiyak itong kinausap ng kanyang ina na si Clarita. Si Clarita ay sumusuporta na sa kanyang anak simula pa lang nung unang araw. Pagmasdan natin ang taos-pusong pag-uusap ng mag-inang ito. Nay, bakit kayo ganun? Ito na yung araw na pinakahihintay ng lahat. Pero, bakit natatakot ako? Bakit kinakabahan ako? Matatalo ba tayo? Kung matalo ba tayo, babalik ba tayo sa mga dati nating gawain? Magtitiis ba tayo ulit? Kakayanin pa ba natin? Anak, naging matapang ka sa pagharap sa dragon. Ngayon ka pa ba magdadalawang isip? Andito sila Lorraine, Juan, Christine. Sila yung mga kasama mo. Paano kung pumalya tayo? Paano kung mali pala yung rason ng pinaglalabanan natin? Hindi kailanman naging mali ang pagputol. Lalo na't mali naman ang kanilang ginagawa. Anak, napakatapang mong bata. Mahal na mahal ka naming lahat. Anak, nandito lang ako. Kapag may aninong nananakot sa dilim, may mahahabang kuko at lumulutang sa hangin. Tanganan lang ang mga bisig ko at magiging kumot mo ang mainit na yakap ko. Kung mayroong halimaw, binubulabog ka habang nananaginip sa pagkakahindi. Idilat lang ang iyong mga mata at hindi ka na nila kayang galawin. Huwag matakot, mga kwento lamang yan. Kaya tinawag na kwento, gawa-gawa lamang. Nakakatakot nga kung iisipin mo, ngunit hanggang ako'y naririto, hindi ka mapapalo, hindi ka mapapalo. Pagkatapos ng 15 minuto, agad namang bumalik sina Maria, Clarita, Juan, Robert at ang mga tao sa town hall upang marinig ang huling desisyon ng kanilang alkalde tungkol sa desisyon nito. Kailangan nga ng ating bayan ng maraming trabaho at oportunidad. At nang dahil sa pagmimina, nabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na makapagtrabaho. Maniwala man tayo o hindi, nakatutulong ito sa ating ekonomiya. Ngunit, sa kapabayaan ng current owner ng kumpanyang ito, ay marami ang nawalan di lamang ng trabaho, pati mga lupain na dapat sana ginagamit sa pagsasaka na ikinabubuhay ng kani-kanilang pamilya. Kaya naman, sa kapangyarihan na ibinigay sa akin ng batas, akin nang pinuputol ang kontrata ng mining company na ito. At mula ngayong araw ay hindi na ulit sila pahihintulutang pang magpatuloy. Pero madam, This is my final decision. Other than that, matagal na rin namin naririnig ang prasahang pagkuha ng lupa mula sa mga magsasakang ng mga may-ari nito. Kaya naman ngayon at may nais ng tumistigo laban sa'yo, Mr. Robert Velasco, asahan mo hindi pa dito nagtatapos ang pananagutan mo. this is too much. Hindi kayo marunong sumunod sa usapan. This is breach of contract. I will get my lawyer, and this is not the last you see of me. Mayas na, Robert!
to import, Mr. Velasco. Mayor, tagal na talagang gustong ipasara ni Mayor ang mining company na yon. Ngunit dahil sa mga trabaho na ihandog at sa kontrata na din, hindi ito naisagawa ng mas maaga. Hindi pa dito nagtatapos ang ating laban. Ngayong wala na ang mining corporation na yon, narito ang mas mabigat na problema, ang rehabilitation. Asahan niyong gagawin ko ang aking makakaya upang ayusin ang mga bagay na dapat matagal ko nang ginawa. Salamat sa inyo, lalo na sa iyo, Maria. Pero Mayor, paano naman yung nagtatrabaho doon? Paano naman yung pamilya nila? May mga nakausap na kaming mga kumpanyang gustong magtayo dito. At huwag kayong mag-alala at ito na may windmill structure na magbibigay sa mga mamamayan ng trabaho at hindi na makakasira pa ng kapaligiran. Nais ko lang sanang humingi ng tawad sa inyo. Bilang inyong alkalde, alam kong nagkulang ako. Ngunit handa akong ayusin ang mga bagay na dapat noon ko pa ginawa. Maraming salamat, Mayor, pero mas nanaisin namin makita iyan. Sana sa susunod ay huwag niyo nang pabayaan ang iyong bayan. Lingid sa kaalaman ng karamihan ay nung nagpaimbestiga na si Corazon tungkol sa mga minahan, ay natagpuan nito ang mga taong nagbenta na rin ng mga lupain sa mining corporation ni Robert. Mga magsasakang inabuso rin ng mga tauhan ni Velasco at pilit na pinagbenta ng kanilang mga palayan at mga lupain. At nang pumayag si Juan na tumistigo laban kay Robert Velasco, ay doon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magpatawag ng town meeting upang makumpronta at matigilan na ang patuloy na pagkapinsala ng kanilang kapaligiran. Matapos ang ilang beses na pagsubok, naipanalo nila Maria ang kanilang pinaglalaban. Tunay nga't natapos na ang labanan, subalit hindi pa rin dito matatapos ang kanilang sinimulan. Makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na rin ang project rehabilitation ng bayan. Ang grupo ni Maria, kasama na ang mga dating nagtatrabaho sa minahan at ang mga nagtatrabaho kay Mayor ay nakilahok din sa planting drive at rehabilitation programs. Samantala, ang kumpanya naman ni Robert ay natanggalan ng lisensya dahil sa pinaggagawa ng may-ari nito. Si Robert sa kasalukuyan ay kinasuhan ng violation of land rights and environmental laws kung saan ngayon ay nakakulong na siya. Pagkaraan ng ilang taon, ang lugar na dati ay puno ng polusyon ay unti-unti nang bumalik sa dati nitong anyo. Ang pagpupursige ng isa ay naging tulot sa pag-unlad ng lahat. Salamat sa inyong lahat. Sa tulong ni Maria at ng buong komunidad, natutunan kong hindi dapat tayo maging takot humarap sa pagbabago at na ang ating mga pangarap para sa isang mas magandang kinabukasan ay nasa ating mga kamay. Magandang umaga. Narito tayo ngayong lahat sa isang bagong yugto ng ating bayan. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at ating pagtutulungan, ating pinatunayan na ang pag-asa ay hindi lamang isang salita, kundi isang kilos na dapat nating gawin. Tunay na nakakabilib ang tapang at determinasyon ng ating mga kababayan. At sa pamamagitan ng pagkakaisa, kayang-kaya nating harapin ang anumang laban. Maria, patuloy kang nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Ang iyong dedikasyon sa ating bayan ay hindi matatawaran. Tama ka, Christine. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa pagtataguyod sa pagbabago. Ang pagkakaisa, ang pagbabago ay nagsisimula sa ating lahat. Kailangan lang natin magtulungan at magkaisa. Meron tayong lakas at kakayahan na harapin ang anumang hamon na darating sa ating daan. Sa pagkakaisa, walang hindi natin kaya gawin.
silbi